Hello guys! Welcome to my channel. Kindly subscribe and follow my page sa Facebook and TikTok. So yun, a little bit chat lang and story regarding dun sa ginawa kong part 1 and part 2 ng upgrade ko sa Aerox ko dun sa Racing Boy brake. Yung nangyari kasi nung time na yun is nagkamali kami sa paglagay ng DOT. So, instead of DOT4, ang nalagay namin yung DOT3. So, lesson learned. Dun sa cover no Aerox is may nakalagay na pala yun. So, syempre, tao lang nagkakamali. So, yung mekaniko ko kasi more on me yung mga ginagalaw niya talaga. So, yun, first time, may Aerox siyang ginagalaw pero more on sa ano siya, wiring talaga siya magaling. So yun, parang first time nga tayo palit ng brake fluid sa Aerox. Hindi rin niya napansin dun sa cover. Napansin na lang namin yun nung binalik na. At napansin namin parang hindi maganda yung pag ng brake dun sa lever dun sa Aerox ko. So yun, sabi nga niya na palitan ko na agad kung may makukuha ako bukas. So syempre ako naman is 4 PM pa lang natapos yung paggawa sa akin sa setup na yun. Sabi ko, try ko makahanap. Kung makahanap ako, gusto ko palitan na agad. Kasi parang isang baksakan na lang napagod. Kasi ang tagal ko dun eh. From andun na ako ng mga 12 na oras na ako natapos. So yun, tumakbo ko ng Yamaha Tambo. Sadly, yung time na yun is sarado si Yamaha. So nakita ko si Motospot, open sila, so nagbaka sakali ako. So yung hinahanap ko naman na brake fluid na brand ng Yamaha is available dun. So ito siya. Ayan. So maganda siya kasi nakita ko halata naman made in Japan ito eh. So alam naman natin mostly karamihan pag made in Japan is maganda yung quality niya. So ito is ayan, nakalagay Yamaha siya. Kung tatanungin niyo yung price nito is medyo pricey siya, 280. 100 ml lang. 280 na. So, dun sa Aerox ko, dalawang recommend sa akin ng mekanikong bilhin ko. So, dalawa binili ko, ang nagamit isa't kalahati. So, may kalahati pang natitira. Pero, based sa research ko kasi once na na-open to, parang 12 months, nag-e-expire na siya. So yun, magagamit naman siya siguro pag medyo nabawasan ng okay, padagdag mo na lang, diba? Madali lang naman siyang ilagay eh, dun sa brake fluid. So yun, nung nilagay ito, syempre, kailangan i-bleed para matanggal yung existing dun na brake fluid. So, take note lang guys na pag pinapa-bleed nyo yung brake fluid, make sure na lalagyan nyo ng cover yung mugs nyo kasi sobrang tapang nito, pwedeng makasira talaga dun sa paint ng mugs nyo. So yun yung mabibigay kong advice na natutunan ko. Ayun guys, na-set up din yung shock dun sa likod. So sana maging okay kasi hindi ko pa siya masyadong nasasabak sa test drive. Yun talagang birit. Kasi yung oras na natapos ng gabi, sobrang pagod na rin ako. Medyo nanibago ko sa front brake. Parang hindi ako nasasatisfied kasi may timpla ako na hinahanap sa front brake ng Aerox ko na dating maganda talaga, smooth. So, parang kailangan pigayin mo pa siya ng gusto para kumagat siya. So, hindi ko alam kasi kung kalalagay lang, sabi ng mekaniko ko, observe ko lang daw. So, nung dumating ako sa park ko, nakalikot ko yung brake lever.
So, napansin ko parang may adjustment siya. Ito yun. So, yan. Yan, may adjustment siya dyan. Yan, ginalaw ko siya. So, pag ina-adjust ko siya, ito, lumuluwag to. So, yun, nung ginalaw-galaw ko siya, napansin ko parang medyo tumigas. So, yung ginawa ko yun, hindi ko pa rin siya na test drive kasi gabi na rin, pagod na talaga ako. Wala pa akong kain maghapon ng time na yun. So, I will let you know guys sa next kwentuhan natin na kung ano na magiging result kasi hindi ko pa siya matetest. So, sana bukas matest drive ko siya. Dapat kanina, so umulan, hindi ko siya nagawa. So, bukas, so sana magawa ko. Kasi may mga nilakad ako. So, hindi ko pa siya napupuntahan ulit. So, let me know in your comment section kung ano yung ma-advise nyo kasi syempre, baguhan pa lang ako. So, andito pa ako sa learning process. So, kung may mga idea and guides kayo regarding sa mga ganitong bagay, lalo sa Aerox version 1, let me know, comment down below. Thank you!